Pagkasundo nga ni Daddy kila Kambal sa school, niyaya niya nga kaming pumunta sa LTO Tayuman. Kukuha nga daw siya ngayon ng lisensya at malapit na ngang mapaso yung student permit niya. Ayoko nga sanang sumama at inaantok nga ako ng mga oras na yan. Kaso nga lang kailangan nga daw niya ng moral support kaya sumama na nga daw kaming mag-iina. Alas 12 na nga din kami niyan pupunta sa LTO at coding nga din itong sasakyan. Aaway pa nga kaming mag-asawa kanina sa bahay at sabi ko na nga lang sa kanya mag-commute na nga lang kami. Medyo tinatamad nga din kasi akong mag-drive at gusto ko nga lang sumakay na parang Disney princess. Pagdating nga namin dito sa LTO mga mare, mukhang mapapalaban nga kami at medyo maraming ang tao ngayon. Kaya nagpa-medical na nga din yan si Daddy para makapasok na nga din kami yan sa loob. Nung nakaraang taon nga din na kumuha nga ako ng lisensya dito sa LTO Tayuman, konti pa nga lang din yung mga kumukuha nga ng lisensya. Pero pagpasok nga namin sa loob, marami nga din kumukuha dahil Lunes nga din ngayon. Wala nga din kasing pasok nga ngayon si Daddy at Lunes at Linggo nga ang walang pasok niya sa bagong kumpanya niya kaya ngayon nga siya kukuha. Nagtanong na nga din ako niyan sa loob kung makukuha ko na ba yung lisensya ko. Nung July pa nga din kasi ako nakakuha nga ng lisensya at temporary nga lang tong hawak ko. Kaya nung nagtanong nga ako dito, meron na nga daw akong lisensya at antayin ko nga lang daw tawagin yung pangalan ko. Nung nakuha ko na nga, tuwang-tuwa na nga ako niyan at pinakita ko na nga sa asawa ko. Natatawa na nga lang ako sa kanya niyan at kung hindi nga daw niya ako niyaya hindi ko nga makukuha yung lisensya ko. At dahil tinutoyo na nga tong mga to, sabi nga ni Daddy kumain nga daw muna kami at hindi nga din kami nagtanghalian sa bahay. Nasaktuhan pa nga din namin si Kuya King niya na dadaan nga dun sa dadaanan namin kaya isinama na nga namin siya agad kahit naka-uniform pa. Ngayon na nga lang ulit namin pinag-cellphone sila Kambalat para tahimik nga lang din silang dalawa. Ayaw na nga din kasi talagang paggamitin nga ng cellphone ni Daddy sila Kambalat, nag-iiba nga din yung ugali nila. Dumating na nga yung in-order namin at kakain na nga kami. Nagpa-take out na nga lang yan si Daddy at doon na nga lang daw siya kakain sa labas at baka nga tawagin yung pangalan niya. Nung tinanong ko nga sila Kambal dyan kung ano bang gusto nilang kainin at magkaiba nga yung gusto nila. Pag lumalabas nga kaming mag-iina, kailangan nga talaga may dala akong pera at kung ano-ano nga din yung tinuturo nila. Buti na nga lang din talaga at sa dinaanan nga namin dumaan si Kuya King at naisama nga namin siya. Ito namang si Daddy kaya pala siya matagal bumili pa nga siya niyan ng shawarma rice. Hindi nga din daw kasi siya mabubusog nga dun sa burger steak kaya bumili pa nga siya niyan sa labas at dun na nga lang daw siya kakain. Pagkatapos nga namin kumain yan, syempre mga mare mangungulit na nga tong dalawa. Hinahanap nga namin yung Daddy nila kung nasaan at nandito pala. Nakatapos na nga siya niyang kumain at inaantay niya nga daw tawagin yung pangalan niya kaya umupo nga muna kami dito sa gilid. Medyo marami pa nga niyang kumukuha at mukhang magtatagal nga kami dito. Pero sabi nga ni Daddy niyan pag nag-alas 3 nga daw mauna na nga kaming umuwi at pag nag-alas 5 nga coding na naman nga yung sasakyan. Diyos ko mga mare, ang hirap nga talaga pag puro barako nga yung mga anak mo. Tuwang-tuwa nga yung Kambal dyan at nakalabas na naman nga sila at takbo nga lang sila ng takbo. Pumasok nga ako sa loob niya na tinahanap ko nga yung asawa ko. Ilang beses nga din kasi siyang tinatawag nga dun sa labas, buti na nga lang din at narinig ko nga yung pangalan niya. Hindi pala talaga niya maririnig yun at nasandal na naman nga siya at tulo. Hinahanap na nga siya nitong isang Kambal at gusto na nga nitong umuwi. Pero sabi ko nga kay Kambal mamaya na nga kami uuwi pagkatapos nga ng Daddy niyang mag-exam. Pagtingin ko nga dito sa asawa ko, natatawa na nga lang ako at mukhang focus talaga siya sa pinagpipilian niya. Kaya umalis na nga ako niyan at baka pag nakita niya nga ako magdalawang isip pa nga siya sa sagot niya. Maganda nga din talaga na Kambal nga tong sinundan ni Kuya at silang dalawa nga lang nagkakaintindihan na. Naalala ko nga din niya na kailangan ko palang magpa-cash in sa GCash kaya pumunta na nga kami dito sa 7-Eleven. At syempre mga mare, magpapabili na naman nga tong mga to pero sabi naman nung isa dyan biscuit nga lang daw yung ipapabili niya. Ito nga Kuya King namin, kakakain nga lang niya kakain na naman nga siya. Pinapili ko nga lang silang tatlo dyan ang tag-iisang ang bilhin at babalik na nga kami dun kay Daddy. Pagbukas ko nga nitong cellphone, alas 4 na pala at alas 5 nga lang coding na nga yung sasakyan. Sakto nga din na pagpasok nga namin dito sa loob, tapos na nga daw si Daddy mag-exam kaya uuwi na nga kami. Natawa na nga lang ako sa kanya dyan at na-perfect niya nga daw yung exam. Kaso nga lang sabi nga daw nung nagbabantay, bumalik nga daw ulit siya bukas at umulit nga ulit. Buti na nga lang kahit nag-failed nga sa exam tong asawa ko nakatawa pa rin. Yung nakasabay niya nga ding nag-exam naka-4 na beses na nga daw na ulit failed pa rin. Kailangan nga din siguro niyang makarami ng take para ma-memorize niya nga din yung mga tanong doon. Pero sabi ko na nga lang sa asawa ko, isang beses pa lang naman siyang sumubok at pwede pa naman siyang umulit. Pumunta na nga lang kami dito sa palengke para maghanap nga ng bayabas pero itong sibuyas na tumpok nga yung nakita niya. Naglakad-lakad pa nga kami niyan at baka makakita pa nga kami dito ng bayabas. Pero wala nga talaga kaming makita kaya ito na nga lang repolyo yung bibilhin namin. Mura nga lang din yung repolyo dito kaya bumili na nga kami at ipangsasahog ko nga yan sa nilaga. Repolyo at sibuyas nga lang din yung binili namin sa palengke at hindi na nga din kami nagtagal doon. Kailangan na nga din kasi naming makauwi bago nga mag-alas 5 at mahuhuli nga kami sa daan. Kaya hanggang dito na nga lang din mga mare.
kumare for today's video. Salamat sa panonood!